Mga kwento ni Felmo. Ako nga po pala si Rosenda. Naninirahan dito sa Pulilan, Bulacan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, nangyari may katagalan ng panahon ng nakalipas. At ng mga panahong yon, naninirahan pa kami sa isang baryo sa parte ng Mindanao. Tandang-tanda ko pang itong mga panahong ito. Nasa edad 16 na ako. Aaminin ko mga kagiliw na medyo napapariwara ang buhay ko noon. Kumbaga, napabarkada ako sa mga kadalagahan at kabinataang walang ibang ginawa sa buhay noon, kundi ang magliwaliw at maging pabigat sa mga magulang. Pumunta sa lugar kung saan may kasiyahan, gaya na lamang ng piyestahan at sayawan. Minsan nga ay madaling araw na ako nakakauwi dahil sumasama ako sa mga kaibigan kong pumupunta sa piyesta para makipagsayawan noon. Hindi naman lingid sa atin ang mga sayawang ginaganap tuwing may mga piyesta, di ba? Sa murang edad ko ding iyon ay natuto na akong manigarilyo at uminom ng alak. Dahil na rin yon sa impluwensya ng mga kaibigan ko. Isa din kasi sa mga dahilan kung bakit napapariwara ang buhay ko noon. Yun ay dahil sa mga magulang ko. Abala kasi masyado ang aking mga magulang sa pagtatrabaho. Kaya hindi nila napapansin kung anong oras na ako nakakauwi o kung ano na ang mga ginagawa kong kabalbalan sa buhay. Kumaga, sa isip-isip ko noon, kapag magpapasaway ako ay mapapansin na ako ng mga magulang ko. Ang kaso, pakiramdam ko noon ay wala nang pakialam ang mga magulang ko sa aming tatlo na mga kapatid ko. Huwag niyo sana akong husgahan kaagad mga kagiliw dahil sa mga maling nagawa ko. Yung mga panahon na yun kasi ay tila naging sarado ang isipan ko para sa pang-uunawa tungkol sa ginagawang paghihirap at sakripisyo ng mga magulang kong magtrabaho para lang maibigay ang lahat ng mga kailangan naming magkapatid at lahat ng luho noon. Ang buong akala ko kasi noon, kaya nagsusumikap magtrabaho ang pamilya ko at halos hindi na sila umuwi sa bahay. Yun ay dahil sa kagustuhan nilang maabot ang mga ninanais sa buhay. Wala silang pakialam na may anak pa silang nag-iintay sa bahay noon. Tanging ang matandang si Manang Karing lamang ang siyang kasama namin sa bahay. Parang mas ito pa ang tumayong ina namin dahil lahat ng problema namin at mga kailangan ay si Manang Karing kaagad ang tinatakbuhan namin noon. Kapag nagkakasakit ako ay si Manang Karing nag-aalaga sa akin. Kaya't kung tutuusin, ay mas malapit pa ako sa kasama namin sa bahay kaysa sa aking ina. Pero nagbago lang ang lahat ng yon nung magbakasyon sa bahay namin si Tia Ising. Itong si Tia Ising ay kapatid ng aking ama't sa summer ito naninirahan. Nagbakasyon lamang ito sa amin dahil sa gusto lamang daw niya makita ang mga pamangkin niya. Mabait naman ang tiyahin kong ito. Palangiti at mahilig magkwento. Lalo na ng mga masasayang karanasan niya. Kaya naman nakagaan ang loob kaagad naming magkakapatid itong tiyahin namin. Kasabay namin lagi ito sa pag-aalmusal at kung minsan ay nakakasabayan namin ito sa pananghalian. Yun nga lang, tuwing gabi, hindi na ito sumasabay. Nung unay hindi ko pinansin yon sa pag-aakalang marahil ay ganun lang talagang tiyahin ko. Baka nahihiya lamang itong makasabay ang mga magulang ko noon. Gabi na kasi nakakauwi ang mga magulang ko. Pero kadalasan sa loob ng isang linggo ay may 3 o 4 na beses lamang kung umuwi ang mga ito sa bahay namin. Medyo may kalayuan kasi ang bahay mula sa baryo. Kung susumahin ay mga nasa mahigit 2 oras ang babiyahihin bago marating ang pwesto ng munting negosyong tindahan sa palengking pinapatakbo ng mga magulang ko noon. Kaya naman kadalasan ay doon na sa pwesto natutulog ang mga ito at minsanan na lamang kung uuwi. Kumbaga,
Uuwi lang sila para silipin kami kung ano ang nangyari. Kapag namang umuwi sila, ay si Manang Karing lamang ang nadadatnan nilang gising noon. Dahil nga sa gabi na sila nakakarating sa bahay, tulog na kaming magkapatid. Kapag naman pagising naming magkapatid sa umaga ay wala na din sila dahil maaga silang aalis ng bahay para maaga silang makapagbukas ulit ng pwesto. Isang umaga, pagpunta ko sa kusina, nadatnan ko si Tia Esing na nagkakape sa pagkainan. Nakangiting inaya niya ako magkape. Ipagtitimplan niya sana ako pero sinabihan ko siyang ako na. Tiyang, si Manang Karing po. Tanong ko. Nasa labas ng bahay, naglilinis ng bakuran. Tumangutango lang ako at umupo na sa katapat na upuang kinauupuan ni Tia Esing. Tia Esing, wag mo sana kayo magagalit ha. May itatanong lang po ako sa inyo. Hindi kasi ako mapalagay hanggat hindi ko natatanong kay tiyahin ko kung bakit hindi ito sumasabay sa amin tuwing maghahapunan. Magdadalawang linggo na siya sa bahay pero ni minsan ay hindi pa namin ito nakakasabayan. Anong itatanong mo, bunso? Ano po kasi? Napapansin ko kasing simula nang dumating kayo dito, hindi na namin kayo nakakasabay kumain tuwing hapunan. Napansin kong sandaling tumahimik si Tia Esing at para bang nag-iisip ito ng isasagot sa akin noon. Umiwas din siya ng tingin. Sa halip ay muli na naman siyang humigop ng kape. Ano kasi, bunso? Maaga akong nakakatulog pagsapit ng gabi kaya hindi na ako sumasabay. Ganun ho ba? Sayang naman. Minsan po kasi nakakasabayan namin kumain sina mama. Maaga sila minsan nakakauwi. Maganda sana kung kompleto po tayo, no? Sa mahinang boses ay sinabi ng tiyahin kong huwag umano akong mag-alala. Sisikapin niya kung makatulog ng maaga para makasabay ito sa pagkain ng hapunan. Oras na umuwi ang mga magulang ko. Napangiti naman ako nang marinig ko ang sinabi niya. Matapos ako makapagkape, bumalik na ako sa silid at nagpalit ng damit. Paglabas ko ng silid ay nakasalubong ko si Tia. Tinanong niya ako kung saan naman ako pupunta. Ang aga-aga at hindi pa kami nag-aagahan doon. Hindi pa gising yung dalawang kapatid mo. Baka mamaya'y hanapin ka noon pag nagising sila. Sinabi ko sa kanyang dyan lang ako sa bahay ng kaibigan ko. Uuwi din naman ako kaagad mamaya kaya huwag siya mag-alala. Kung sakali mang magtatanong ang dalawang kapatid ko, sabihin niya lang na nasa bahay ako ni Marisa. Alam naman nila yon kung saan ang bahay ng kaibigang tinutukoy ko. Tumangutango lang ang tiyahin ko bago nagwikang mag-iingat daw ako at kung maaari lang ay umuwi na rin umano kaagad ako at huwag nang magpapaabot pa ng dilim. Hindi umano magandang tingnan ang isang katulad kong babae ay hindi mapirme sa bahay. Tiyang, huwag po kayo mag-alala. Kilala ko naman po'y lahat ng tao dito sa baryo. Tsaka kilala din naman nila ako at ang mga magulang ko. Sinabihan niya akong ayusin kung umano ang pananamit at magkilos babae. Dahil hindi umano akma sa kasarian ko mga kinikilos ko noon. Kilos lalaki kasi ako, Sir Seth. Maging ang kasuotan ko ganun din. Naiinis kasi ako kapag magsuot ako ng pambabaeng damit noon. Kahit natuto lang mga magulang ko sa mga damit na isinusuot ko, wala silang nagawa kundi ang pumayag na lamang. Pero isa lang ang hindi nila pinapayagan noon. Yun ay ang magpagupit ako ng gupit lalaki. Tiyang naman, huwag niyo na pong pansinin yung pananamit ko. Reklamo ko noon. Hindi na kumibo si Tiyang Ising. Sinundan niya na lamang ako ng tingin hanggang sa makalabas na ako ng bahay. Pagdating ko sa bahay ng kaibigan ko, nakita kong seryosong nag-uusap ang kanyang inatang kumari nito. Tinanong ko si Marisa kung ano ang pinag-uusapan ng kanyang ina at ng kumari nito. Ano kasi kagabi? May nakita daw na aswang yung asawa niyang si Aling Duday. Di ba nga buntis yung anak niyan at hindi pinanagutan ng nobyo ko nung pinagmamayabang ni Aling Duday?
Mayaman daw eh. Iaahon sa hirap yung anak. Ayun, inaswang. Anong connect ng aswang dun sa nabuntis ang anak ni Aling Duday? Umingos si Marisa at sinabing, hindi pa nga daw siya kasi tapos sa sinasabi. Sumasabat na kaagad ako nun. Ayon sa kanya, inaswang ang anak ni Aling Duday dahil sa buntis yon at ang asawa niya ang nakakita doon sa aswang. Mabango umano sa mga aswang ang buntis at ang hinala pa umano ng lahat. Taga rito lamang umano sa baryo namin ang aswang na yon. Dagdag pa nitong wika. Galit na galit umano ang asawa ni Aling Duday dahil sa nangyari. At ang malala pa ay hinahunting nito ang aswang. Mag-aabang daw ito kung sakali mang bumalik pa sa silong ng bahay nilang nilalang. Dahil talagang titiyakin niya umanong tatagain umano ng pidong-pino ang aswang hanggang sa magkandagutay-gutay ang katawan niya. Grabe naman yan. Baka naman aso lang yung nakita sa silong ng bahay na nakatuwad. Tapos napagkamalang aswang, di ba? Kawawa naman yung aso talaga yon. Hindi na tumugon ang kaibigan ko pagkatapos nun. Pumasok na ito sa kanyang silid at nagbihis ng damit. May usapan kasi kaming pupunta sa Karatig Baryo doon sa bahay ng kaibigan namin dahil may handaan. Sa paglipas ng mga oras ay hindi ko na namalayang inabot na pala ako ng gabi nun. Kaagaran na akong nagpaalam na uuwi na. Pasada 9:00 at dahil sa sanay naman akong maglakad at inaabot ng kahit na anong oras, kaya ayos lang at hindi naman ako natatakot. Isa pa, alam ko namang hindi uuwi ng gabing yon ang mga magulang ko. Hindi nila malalaman kung anong oras na ako nakakauwi. Ang mga kapatid ko naman, konting lambing ko lang sa kanila ay mawawala na kaagad ang galit at inis na nararamdaman nila sa akin. Kasalukuyan na akong naglalakad sa tabi ng kalsada. Nakaramdam ako ng kakaibang presensya. Pakiwari ko ay hindi lamang akong nag-iisang naglalakad sa daang yon. Parang may nakasunod sa akin. Base na rin sa mga yapak ng paa na naririnig ko. Pero tuwing humihinto ako sa paglalakad at magpalinga-linga ay wala naman akong nakikitang ibang tao, kundi ako lang. Anong oras na rin kasi yon kaya't iilan na lamang talaga ang taong maglalakad. Nako, ikaw talagang bata ka. Palagi ka nalang ginagabi. Nagulat ako at halos tumalon sa takot nung may biglang magsalitang matanda sa likuran ko. Nung lingunin ko kung sino yon, nakita ko si Aling Delia. Ang matandang kababaryo namin na bantog naman na mambabarang. Dapat hindi ka na napapaabot ng dilim sa daan. Alam mo bang marami ng haka-haka ngayong may aswang dito sa baryo? Ikaw, sa susunod ay bago-baguhin mo yung pag-uugali mo, iha. Mapapahamak ka sa ginagawa mo. Ang bata mo pa naman. Hindi ako kaagad nakapagsalita nun dahil sa gulat na nararamdaman. Pero noong makabawi na ako, saka pa lamang ako malumanay na sumagot sa matanda at sinabi ditong sanay naman na akong umuwi ng alanganing oras. Ilang beses na akong umuwi ng ganon pero wala namang masamang nangyari sa akin. Alam mo Sir Seth, nang mga oras na yun ay pumasok sa isipan ko baka si Aling Delia ang aswang. Kasi kung tutuusin, kanina lang nung nagpalinga-linga ako ay wala ang matanda. Pero noong ipinagpatuloy ko ng paglalakad, ay bigla-bigla na lamang itong sumulpot sa likuran na para bang may sapusa. Akmang bibilisan ko na sanang paglalakad. Nang walang ano-ano ay bigla akong hinawakan ni Aling Delia. Parang nanilisik ang mga mata niyang nagwikang ihahatid niya na raw ako pauwi sa bahay. Rinig ko pa ang pagkiskisan ng mga ngipin nito, kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Naalala ko kasing iniiwasan ng mga tao sa baryo itong matanda at halos wala nang gustong kumausap dito. At sa pagkakaalam ko ay ilag sa mga tao si Aling Delia. Bihirang lumabas sa bahay dahil sa pagiging bantog nito bilang mambabarang.
Ako na lang po, Aling Delia. Kaya ko naman umuwi mag-isa sa bahay. Kabadong wika ko. Sa isiping baka may gawing hindi maganda sa akin ng matanda. Halo-halo ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Dahil sa nakahawak pa si Aling Delia sa braso ko. Sa mariin na boses at malikot na mga mata na animoy may hinahagilap, ay muli niyang sinabi sa aking ihahatid niya na ako noon. Doon lang naman ang daan niya pauwi sa bahay niya, kaya sabay na kami. Kung natatakot ka sa akin, huwag ka mag-alala. Sinasabi ko sa iyo, huwag mo akong katakutan. Hindi naman kita sasaktan at hindi ako tumatalo ng kapitbahay. Maliban na lang kung may nagawa kang malaking kasalanan sa akin. Anya pa. Humugot ako ng malalim na hininga bago tumango. Hudyat na sumasang-ayon ako sa gusto ng matanda nun. Sabay na nga kaming naglakad. Tahimik lamang ako at nakikiramdam sa paligid. Dahil baka mamaya ay may hindi magandang gawin sa akin ng matandang ito. Mahirap nang magtiwala sa taong alam naman natin kung ano ang gawain nun. Maya-maya pa ay nagsalita si Aling Delia. Nagkikwento ito tungkol sa mga kakaibang nangyayari nitong mga nakalipas na gabi. Ayon dito, ilang gabi na daw siyang nakakaramdam ng kakaibang kilabot sa tuwing naglalakad-lakad siya sa baryo habang nagpapahangin. May naririnig din umano siyang mga kakaibang huni ng ibon na animoy wakwak. At sa maniwala man kayo't sa hindi, sa tuwing nakakarinig daw siya ng huni ng wakwak, ay talagang nagtataasan ng mga balahibo niya sa batok noon. Hindi niya mapigilang kilabutan talaga. Kahit nabantog siya sa lugar namin ay may damdamin din naman umano siya. Kaya't nakakaramdam siya ng takot at kaba gaya ng mga normal na tao noon. Ikaw, Iha, palagi kitang nakikitang 10 oras na ng gabi kung umuuwi. Nako, kung hindi lang mabait sa akin ang mga magulang mo, hinahayaan na kitang biktimahin ng mga masasamang elementong nagpagala-gala tuwing gabi dyan. Napapaisip ako kung paanong nalaman ng matandang 10 oras na ako ng gabi umuwi minsan. Hindi ko tuloy maiwasang isiping minamanmanan ako ng matandang ito. Marami pang pagpapayo ang sinabi ng matandang bantog na mababarang sa akin. Oo lang ako ng oo dahil wala naman akong ibang maisip na sabihin. Bigla kasing nablangko ang pag-iisip ko noon. Natigil lamang siya sa pagsasalita ng mga ilang dipan na lamang. Bahay na namin. Tiningnan niya ako at sinabihang tumuloy na ako sa paglalakad dahil may nakalimutan pala umano siya at kailangan niyang balikan. Mag-iingat ka at huwag kang basta-bastang magtitiwala . Ito, kunin mo ito. Isuot mo palagi. Meron siyang inabot sa akin na kwintas na may nakaukit na iba't ibang letra. Aanin ko po ito. Huwag ka nang maraming tanong pa. Kinukutuban ako. Huwag mo sanang mamasamain ang sinasabi ko, Iha. Pero kung sino man niyang nakatira o bagong dating dyan sa bahay niyo, aba, hindi maganda yung nararamdaman ko sa kanya. Sa pag-aakala kong nagbibiro lamang ang matanda, mga kagiliw, tinawanan ko lamang siya at hindi na inisip pa ang mga pinagsasasabi niyang mga wala namang katuturan. Hinayaan lamang ako ng matandang tumawa ng tumawa. Wala akong pakialam kung hindi ka maniniwala sa mga sinasabi ko. Isuot mo lang yung kwintas na binigay ko at wag na wag mong huhubarin. Nag-aalangan akong isuot ang kwintas na ito. Pero talagang ipinilit niya pa rin sa aking suotin ko raw yon. Dahil proteksyon yon sa mga aswang. Huwag daw ako mag-alala dahil purong nasa kanan ng dasal na inusal niya sa kwintas na ito. Saka pa lamang sumagis sa isipan ko na hindi pala purong kaliwa si Aling Delia. Ang ibig lang sabihin ay marunong din siya sa mga gawaing mabuti. Yun nga, mas alam niya mga nasa kaliwang gawain nun, kagaya na lamang ng pambabarang. Matapos kong isuot ang kwintas ay sinabihan niya na akong umuwi na sa bahay
Makaraan ng ilang sandali at nang makarating na ako sa tapat ng bahay, may naramdaman akong kakaiba. Binaliwala ko lamang yon. Nung makapasok na ako sa loob ay patay na ang lahat ng ilaw. Kaya kinapa ko na lamang ang gilid ng dingding para pindutin ang switch ng ilaw na yon. Pagkapindot ko ng ilawan, kamuntikan pa akong matumba. Nagulat ako't nabigla nang makita ko si Tia Esing na nakatayo malapit sa sala. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kawalan at walang tigil ang pagtulo ng laway. Sumisinghap-singhap din siya sa kawalan na para bang may inaamoy-amoy. Tia Esing, anong ginagawa niyo po diyan? Tsaka bakit hindi niyo binuksan yung ilaw? Tanong ko. Ilang segundo pa ang nakalipas bago tumingin sa gawi ko ang tiyahin at ang kaninang nakatingin sa kawalan na parabang walang kamalay-malay. Parabang biglaan itong bumalik sa ulirat. Tinanong ko si Tia kung ayos lamang ba ito o kung may dinaramdam ba siyang iba. Para kasing may kakaiba sa kanya kanina nung una ko siyang makitang natulala. Sandali pa akong napakurap ng mata at kinusot-kusot ng mga mata. Nagulat ako nang masipat ko ang mga mata ng tiyahin ko. Biglang naging mata yun ng parabang sa pusa. Nagbabaga pa. Pero sa isang kurap ko lang ng mga mata, bigla yung bumalik sa normal. Lumakas ang kabog ng dibdib ko at parang hihimatayin na ako ng mga sandaling yon. Muli ay sinambit ko ang pangalan ng Tia. Dahil sa kabang nararamdaman, sunod-sunod akong napalunok ng laway at sandaling naghagilap ang mga mata ko ng kahit na anong bagay. Kung sakali mang may hindi magandang gawin sa akin si Tia Esing. Walang hiyang gabing to. Kanina si Aling Delia yung gulat sa akin kaya natakot ako. Tapos ngayon si Tia naman. Ano bang trip ng dalawang to? Sambit ko ba? Bumalik lang sa normal ang lahat ng magsalita ang tiyahin ko at agaran itong pinunasan ng tumutulong laway. Ikaw pala yan, Bunso. Ano lang kasi, may kukunin lang ako sa kusina. Bakit hindi po kayo nagbubukas ng ilaw, Tiyang? Kung may kukunin kayo, baka mamaya mabanggaw kayo dyan sa lamesa. Nagwika naman itong ayaw niya na makaistorbo at magising ang mga taong natutulog sa loob ng bahay. Kaya hindi na daw ito nagbukas pa ng ilaw. Sige Tiyang, aakit na po ako sa silid ko . Kayo na po yung bahalang magpatay ng ilaw. Nga pala sa susunod, pwede naman pong buksan ng ilaw kung sakali mang may kukunin kayo. Muli ay nagpaalam ako kay Tia Esing at pumanik na sa loob nun. Dahil sa baka inaantok lamang ako, kaya kung ano-ano na yung napapansin ko. Pati ba naman ang tiyahin kong ubod ng bait ay nadamay sa kalokohang tumatakbo sa isipan ko noon. Nung nasa loob na ako ng kwarto, saka ko pa lamang naalala ang nakita kong reaksyon ng Tia kanina. Para kasi itong may sakit na epilepsy dahil sa nakita kong walang tigil ang paglalaway at panay rin ang pagpitik ng ulo niya na para talagang inaatake ng sakit na epilepsy noon. Sa kakaisip kong yon, ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Umaga na nang nagising. Paglabas ko ng silid ay kaagad na hinanap ko si Tia para kumpirmahin kung hindi ba ako namamalikmata kagabi. Nadatnan ko siya sa labas ng bahay kasama si Manang Karing. Nagdidilig ng halaman ng dalawa at masayang nag-uusap nun. Kaya naisip ko na mali ata ako ng inakala na walang sakit si Tia, na namamalikmata lamang ako. Bakit, Bunso? May sasabihin ka ba sa akin? Kanina pa kasi kita nakitang nakatitig . Tanong ni Tia noon. Hindi ko lubos maisip na kanina na pala ako nakatayo sa pintuan ng bahay. Wala naman po, Tiyang. Nagkunwari na lamang na tinanong sila kung umuwi ba sa bahay ang mga magulang ko noon. Umiling naman si Manang Karing at sinabing hindi niya napapansing umuwi ang mga magulang ko. Isa pa,
Nitong mga nagdaang gabi ay palagi na siyang maagang nakakatulog, kaya hindi niya na namamalayan pa kung nakakauwi na ba mga ito. Tumangu-tangu lang ako at nagwikang, yun lang naman ang itatanong ko. Nagpaalam na ako sa dalawang pupunta sa kusina para mag-almusal noon. Kinatanghalian ay narinig kong may dumating na bisita. At nung nagtungo ako sa sala, nakita ko ang anak ni Manang Karing na nakatira sa Karatig Baryo. Binisita nito si Manang Karing dahil ilang linggo na daw na hindi nakakauwi sa bahay ang matanda. Nakita kong malaki na ang tiyan nito. 6 na buwang buntis na. Binati ko siya nang makalapit na ako at tinalok ng may inom na malamig. Nako, papainumin mo pa itong si Merla ng malamig eh. Bawal na nga sa buntis ang masyadong mag-iinom ng malamig. Wika ni Manang Karing. Bakit naman po eh? Hindi naman siguro sasakit yung tiyan ni ate kung sakaling iinom siya, di ba? Teka po, si Tia Ising po, nasan po? Masayang nagwikang matandang nagpapahinga ang tiyahin ko. Medyo masama daw kasi ang pakiramdam. Makaraan ng ilang sandali ay napansin kong lumabas na ng silid si Tia. Masaya namang ipinakilala ni Manang Karing ang anak nitong buntis. Habang pinagmamasdan ko si Tia Esing, napapansin kong titig na titig ito sa tiyan ng buntis. At maya-maya ang pagsinghap na tila ba mababahin ito na hindi matuloy-tuloy. Tapos ay panay rin ang pagpunas ng bibig na parang hindi na nito napipigilang tumulo ang laway. Kakaibang pagkakangisi niya habang nakatingin sa buntis na yon. Alam niyo, nang mga oras na yun ay sumagi sa isipan ko ang mga katanungan. Bakit kakaibang kinikilos ni Tia? Parang hindi ito mapakali habang kausap si buntis at nangangati ang buong katawan. Akmang lalapitan ko na sana ito para tanungin pero nakita kong bigla itong umalis sa kinauupuan at mabilis na pumasok sa loob ng kwarto niya. Kinagabihan, napagpasya ng anak ni Manang Karing na bukas na siya uuwi sa kanila at sa bahay na muna siya makikitulog para makasama niya ang kanyang inang ilang linggo ngang hindi nakakauwi sa bahay nila. Nung maghahating gabi na at tahimik ng buong paligid nun, hindi ako madalaw-dalaw ng antok. Kahit na anong gawin kong pagpapabaling-baling ay wala talaga. Napamura pa ako sa isipan. Kumikirot na lamang ang ulo ko pero hindi talaga ako dinadalaw. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mahinang angil ng hayop sa mismong labas ng kwarto. Sa pag-aakala kong ang alagang pusa lamang yung ng kapatid ko, hinayaan ko na lamang ito. Ipinikit ko na lamang ang mga mata. Pero nakailang minuto na ako sa pagpikit. Hindi pa rin mawala ang mahihinang pag-angil at nasundan na yun ng pagkutkot ng dingding. Idinilat ko ang mga mata at sandali ko pang pinakiramdaman kung saang pintuan nagkukutkot ang narinig kong ingay. Dahil sa hindi na talaga ako makatiis pa, ay bumangon ako at akmang maglalakad na sana papunta sa pintuan. Pero agaran akong napatigil sa ginagawa nun. Dahil sa nakarinig na ako ng sunod-sunod na pag-angil. Kasunod noon ay ang halak na animoy may hinihikang matanda o yun bang tipong malalagutan na ng hininga. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ng mga sandaling ito. Sa kadahilan ng biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko hanggang sa nakarinig na lamang ako ng malakas na sigaw. Dali-dali akong tumayo at kinuha ang bakal na nasa gilid ng pintuan. Bit-bit yun ay walang pagdadalawang isip na binuksan ko ang pintuan at hinanap kung saan banda ang sumisigaw. Dahil sa medyo maliwanag naman ang labas ng silid, doon nga'y napasingap ako ng matuon ang paningin ko sa silid na tinutulugan ni Manang Karing. Nasilayan ko ang tiyahin kong parang nababaliw na habang nagkukutkot sa ilalim ng pintuan. At mayat may tatayo tapos pilit na iniikot ang seradora. Yun bang balak talaga nitong sirain?
Dahil sa pagkabigla ay napasigaw na ako at tinawag ang pangalan ng tiyahin ko, kung kaya't agaran itong napatingin sa akin. At doon ay nagulantang ako, talagang nangatog ang buong kalamnan ko. Nakita kong nagbabagang namumula ang mga mata niya at grabing nakakapanghilakbot ang itsura nito. Sa nakikita ko ay parang hindi na siya ang tiyahin ko. Bago pa man ako makagalaw sa kinatatayuan ko noon, bigla na lamang kumaripas ng takbo palabas ng bahay ang tiya. Sakto namang nagbukas na ng pintuan ng dalawang kapatid ko at nakita din nila ang nasilayan ko bago tuluyang naglaho ang tiyahin namin sa madilim na parte na yon. Nang mawala ng tiya, ay kaagad na isinara ng panganay kong kapatid ang pintuan at kinatok naman ng kinatok ng pangalawa kong kapatid ang silid ni Manang Karing. Noong mapabuksan kami ni Manang Karing, ay kita namin ang takot na nararamdaman ng anak niyang buntis nun. Sinabi naman ng kapatid kong wag na silang mag-alala dahil wala nang aswang. Hinding-hindi na yun makakabalik pa sa bahay namin, kahit na anong mangyari. Kinabukasan ay sinadya naming punta ng pwesto ng mga magulang namin sa bayan para ibalita ang lahat. Magkahalong gulat naman ang naramdaman ng aking ina dahil hindi niya lubos sa kalaing may ganong kababalaghan na palang nangyari sa bahay. Sumagi din sa isipan ko na kung siguro kung hindi ko suot ang pangontra sa aswang ni Aling Delia, baka dinumog na ako noon. O kaya baka nakikilala pa ako ni Tia Esing, kaya imbis na dumugin niya ako ay nagpasya na lamang itong lumabas ng bahay para hindi niya ako masaktan. Alinman sa dalawa, hindi ko alam. Magmula nga nang mangyari ang gabing yon, ay hindi na namin nakita pa si Tia Esing. Sinubukan naman itong hanapin ng mga magulang ko, pero ni Anino ay wala talaga siyang nakita. Hanggang sa lumipas na lamang ang maraming taon.